Okay, so started na eh. Nag-start na recording. So, ngayon guys, so anong nangyari last time? So, Newton-Raphson tayo last time. So, kung naalala nyo, ang ginawa natin nung dalawang previous na topic is hinahanap natin yung values or nag-approximate tayo ng values sa isang polynomial. So, given yung polynomial, aalamin nyo ano yung eksaktong, ano yung mga roots ng values of x. So, ngayon, tatalon tayo ulit, babalik tayo ulit sa differentiation kasi ang goal ko by next week integral naman, integration. So, kung titingnan nyo, ang topic ng numerical methods sa finding yung approximate roots ng ganito. So, paano ba ako maglalagay? So, dito siguro, lagay ko na dito. Ganito kasi yan. For example, may given na polynomial. Ito yung unang topic talaga. May given na polynomial. Hinahanap natin, ang main goal, hinahanap yung roots. Find yung roots. O yung ginagawa natin. So, example, yung Newton-Raphson natin. Newton-Raphson last time. Tapos yung isa pang method. Tapos, sunod nun yung interpolation. Okay, so sa interpolation naman, yung ginagawa natin, di ba, hinahanap natin divided difference, ina-approximate natin yung mga values niya. Kumbaga, tinatansya natin ano yung specific na polynomial equation. So, including pa rin to ng polynomial, pero wala pa siyang something na related sa differentiation. So, sunod nito is yung differentiation. So, ito yung pag-uusapan natin, pero hindi ko i-cater lahat ng topic. Bakit? Kasi kailangan nyo, kasi same lang naman eh. Kumbaga parang dito sa polynomials, maraming method, nasa 10 to, alam ko 11. So kaya hindi ko siya pwedeng ituro sa inyo kasi ang mangyayari, malilito lang kayo, same lang naman ang hinahanap or something. So what if mag-focus na lang tayo dun sa dalawang madali or something. Then tulad sa interpolation, dumami, siguro nasa 16 to, yung naturo ko sa inyo, 11. Dito tayo nag-focus eh, ang dami nung nagawa natin dito. Then dito sa differentiation, similar lang dito. Kung naalala nyo, meron tayong backward, Newton backward and forward. Tapos meron yung mga Hermites, meron yung mga, ano pa ba yung mga term natin? Stirling, yung Bessel. So, ganun pa rin. Meron backward difference. Meron. Pero hindi na difference yung tawag. Again, dati difference or something. Dito, backward differentiation, forward differentiation, tapos yung Hermites differentiation. Tapos may susunod yan yung integration. So, sa integration, usually naman dito, ang ginagawa natin, kunyari may line, may integral, hinahanap natin yung vertical strips na yan. Hinahanap natin, tinatansya natin yung magiging laman yan. Using yung integration. So, mga sample nito yung Riemann sum. So, andito yung word na Riemann sum. Tapos, meron pa yung Darbox or Darbu. Then, nakalimutan ko yung isa, may tawag pa sa isa, yung, diba, yung meron pa yung, marami to eh. Kumbaga, ang ginagawa natin, gagawa tayo ng interval. Parang yan, tatantyahin nyo, gagawa kayo ng interval. So, medyo, alam ko nagagawa nyo to sa integral nyo dati. Kumbaga, kukunin nyo yung area nito. Yun yung ginagawa ng integration. So, ang goal ko, tuturo ko ng differentiation, which is focus lang tayo sa forward and backward. Since similar, yun lang naman yung ano. Then, saka tayo mag-integration. Then, lastly, yung differential equation. So, meron pa siyang differential equation. So, ganun kalawak si numerical. Pinagkaiba is lahat dito ang ginagawa. Yung mga napag-aralan nyo dati sa polynomials no sa algebra or dun sa may ano nyo, dun sa mga senior high nyo this time nung nasa senior high kayo, yung mga hinahanap nyo na roots, 'di ba may quadratic equation, quadratic formula or yung square root or yung parang nag-extract ng square root or tinatanggal yung square. Dito, highlight na siya. Parang, okay, ano yung mga approximate way, ano yung mga other way. Tapos, nagkaroon ng polynomial, tinatansya mo naman. Ito, ganyan interpolation. Given yung roots, alamin mo ano yung equation. Given yung values, alamin mo anong klaseng equation yung magre-represent nito. Then, next is yung differentiation. So, paano naman sa differentiation? Ganun pa rin. Parang, may given na polynomial. For example, may given ako polynomial, assuming nga, polynomial ko, given ko is x squared plus 1. Ngayon, sabi ko, hanapin mo nga to guys, f of 1.2 without differentiating. Kasi yung gagawin natin, is siyempre, diderivative ko lang to. Diderivative ko lang to na f prime of x is 2x. Tapos ako sa substitute. Ganun yung ginagawa. Ngayon, hindi nyo gagawin yung differentiation. Gagawin natin mismo yung method ng interpolation using yung differentiation. Kaya, doon tayo papasok dito sa taas. So, let's start with the Newton forward muna. So, actually, yung buong topic is hanggang backward. Pero, focus muna tayo sa forward. So, kung naalala nyo, may ganito tayong symbol last time sa forward and backward difference. Sa forward, nakaganito.
Tapos, di ba, meron tayo yung ganito. So, nakalimutan ko tawag natin dito. May tawag tayo last time dito, del yata. Tapos ito, nepla. Di ba? Naalala yun, nepla or something. May sinabi ako na word last time. So, delta or del, tapos nepla. Parang ganun yung word. Okay, so for the meantime, ito muna tayo sa forward difference. So, same setup, guys. Paano same setup, sir? Naalala nyo, meron tayong forward difference. Tama? I mean, may forward difference table tayo na ang gagawin, nahanapin natin yung mga values ng something, kunyari values ng x, tas yung values ng f of x. Given yon. So, again, ang gagawin lang, hanapin nyo yung delta. Yung una, yung delta of y sub 0 minus 1 half of delta square sub 0. O yung parang, di ba, yung first difference, second forward difference, tapos third forward difference, and fourth forward difference. So, kung napansin nyo, no, ang derivative niya at x is equal to, so, ano like, huwag kayo malilito dito, guys, ha. Ibig sabihin lang nito is yung f prime of x sub 0. Kung ano yung value na hinahanap mo. Yun yung ginagawa niya. Ayan ay f prime of x sub 0. Ayun yung ibig sabihin niya. So, dito, similar dito, ito yung f double prime of x sub 0. Ito yung ibig sabihin nito. So, ulit ko lang, ang formula niya is 1 over h. Yung h, yung mamaya, pakita ko na lang yung value na yun, hahanapin yan. Then, yung first difference minus 1 half of second difference plus 1/3 of third difference minus 1/4 of fourth difference. Yun yung sa first derivative. Next, sa second derivative, 1 over h pa rin. So, given kasi lagi yung h natin. So, second, start tayo dito. So, dito, nag-start ng first difference. Dito, nag-second difference minus third difference plus 11 over 12 times fourth difference. So, wag nyo na ako tanongin paano na-derive. Hindi ko na rin alam, hindi ko na rin inaral saan galing yung derivation nito. Pero, kung mag-aaral ka someday ng higher math, tas dumating ka sa point na naturo sa inyo yung numerical analysis. So, iba kasi sa atin So, numerical methods or numerical analysis. So, methods usually kino-compute. Tapos, analysis, yun yung dinederive. So, alam mo na gamitin yung formula, i-derive na lang natin. So, instead na gamitin mo yung formula, i-derive natin paano nangyari. Yun yung analysis. Okay? So, punta tayo dito. Example tayo. So, type ko lang example. Sulat ko lang So, example. So, isang example lang ako, guys. Then, ang mangyayari natin is, dito sulat ka na, no? Meron tayong seat work. Sige, papatagalin ko ngayon. Number 3. So, kung napapansin nyo, dinadamihan ko na kayo ng seat work. Bakit? So, alam nyo na yung purpose nun. Para at least, pag nagkita-kita tayo, pangatlo na to, tama. So, sa pangatlo na to, meron ka ng 30. Alam nyo na yon. So, alam nyo na ibig sabihin nun. Tapos, magbibigay ako guys ng PS today. Ulitin ko ha, may seat work. Yung seat work, may dalawa yan. Isang forward, tas isang backward. Okay, di ba by pair kayo? Kayo na mamili nun. Ngayon, paano po yung tatlo? Kasi alam ko may tatlo magkakagrupo dito. Sa tatlong magkakagrupo, Albert, I guess kung andito ka, or Kushi, andito ka, Naba, andito ka yata. Kayo na bahala. For example, si Kushi saka si Albert is backward. Tapos pagdating si Naba is forward. Ganon, kayo na bahala. Okay? Again ganun pa rin. Tapos, paano yun, sir? Submission. Ganun pa rin. Submission, separate pa rin. Tapos, ito, siguro, i-allow ko na yung ganito. For example, nagkakaroon kayo ng prop. Sir, pwede po ba kaming gumawa ng pinagawa nyo na, kailan yun, Angelo? Sorry, ha? Teka lang. Sabi mo, pinagawa nyo lang. Ay, hindi na. Sorry. Tapos na yun. Ang ganito actually, na-appreciate ko yung tulad nito, si Kushi. Si Kushi, nagpasa sa akin nun. Wala yata siya. Sabi na, sir, pengi po nung classroom. Sinendan ko sa kanya, sir, di ko po pong lumalabas. Tapos, si ano rin yata, si Clark. So, yun, mga ano yun Imagine nyo guys nagchat sila sa akin 11 or 10. Sabi, sir, di ko po mahanap. Tapos nung nalaman ko, o nga pala, hindi pala, sinet up pala nung MCST admin na hindi sila pwedeng pumasok pag outside Gmail yung gamit or email. So, ang ginawa ko, sige, submit mo na lang dito sa may, tawag dito sa chat. At least, re-recordan ko na lang. So, wala mang record sa Google Classroom. Meron naman sa akin. So, kasi importante naman talaga, yung magmamatter naman talaga is yung record ko. Tama? So, ayun. So, sorry na about doon. So, ganito na lang guys, bawiin na lang dito, ha. Again, bawiin na lang dito. So, ito, pangatlo na to guys. Kung kompleto ka, alam mo na impact sa'yo. Sa PS, magkakaroon tayo ng isang PS ngayon.
Then, probably next week ulit guys, magkakaroon tayo ng Seatwork 4 para dun sa differentiation. Then, may PS2. Last na PS2 na yun. So, probably, last topic ko na rin yun. So, pang-integration. Hindi ko na papabuti ng DE, tapos preparation na lang tayo. So, at least, pag pumasok tayo ng school, di ba ang plan ko, 2 weeks ako papasok. So, yung first doon is yung review or clarification nyo sa mga hindi nyo na-gets. Then, second, yung final exam na. Okay, so at least dito pa rin tayo, tapos ganyan. So, at least kahit pa paano next week natapos ko na, clarify natin lahat ng formula, saan kayo naguluhan or what, then saka natin gawin. Saka natin to. Tapos preparation na rin yan. So, another thing, balik ko lang, ang requirement natin dito, notebook pa rin. So, susulat nyo pa rin kung ano yung notebook nyo last time, yun pa rin naman. Okay? Tapos, pag-iisipan ko yung basta pag try kong i-ano sa inyo. Tapos ganito ha, yung sa may fundamentals of computing, magbibigay ako na lang magbibigay ng data sa inyo o nung table. Ako na magbibigay kay sir na. Hindi na kayo pipili ng domain nyo kasi ang tagal wala nag-chat na. So, ako na lang kasi ang mangyayari guys, tingnan nyo, kunyari binigay nyo sa akin ngayon. Sir, gusto namin ng ganito. Maghahanap pa ako. Tatagal na naman yung hanap ko. Hindi ako na lang maghahanap. At least, iba-iba yan per group or something. Ngayon yung gagawin ko. Okay? So, again guys, gano'n na. Again, expect nyo lang. So, ito, hindi naman ako mag-pitch sa seatwork. Alam nyo naman yun. So, pumasok ka o hindi sa akin, pinapayagan ko naman kayong gumawa. Kasi, una sa lahat, may recorded video. Merong ganito akong binabalik na papel. So, wala naman ako reason para hindi tanggapin. Okay, so again, pag hindi kaya magpasa, dun sa deadline, kunwari hindi aabot, chat nyo lang ako na, sir, ganito po. Basta, hindi ako papayag pag lumagpas talaga ng, kunwari, ang dinedline ko sa inyo, 2 days. Assuming 2 days yung duration para ipasa. Nagpasa ka, 4th day na. Tanong ko sa inyo, reasonable yon. Unlike nung kay scenario ni Clark, si Clark sakto parang 10 minutes before deadline. Si Kushi naman, parang lumagpas na ng 12 hours, kinabukasan na. Naiintindihan ko naman, alam niya naman kay Kushi. So, naiintindihan ko sa part ni Kushi. So, sabi ko, sige, dito mo na lang submit. Sinubmit niya. Inayaan ko, minayasan ko na lang. At least, andun pa rin siya. Andun siya sa part na nakapag-comply siya. So, ganun sa inyo, kung nyari nahirapan or what, chat nyo na lang, pwede naman. Okay? So, again, as long as may record sa akin. Yun naman yung pinaka-importante. So, ulit ko lang sa mga ganap, may Citric 3 tayo today. So, ida-deadline ko to probably Monday na siguro. Para medyo mahaba. Monday ng 11:59. Okay, tatagalan ko na. So, para hindi kayo ma-hassle na mamayang gabi agad or something. Pero, kaya ko lang naman kasi talaga gusto na mamayang gabi guys. Kasi, ganito, yung iba, hindi nakakalimutan na yung tinuro. Ang ending, tatanong na naman, magtuturo, papanoorin na naman. Diba? Ay, minsan hindi nakakasagot si sir. Alam niyo naman yun, hindi ako nakakasagot sa inyo minsan. So, may mga instances, pag nag-chat sila, Castro, nag-chat, hindi ako nakaka-reply. So, ang ending, parang ako yung nagiging, diba? So, imagine nyo, anin nyo lang dyan, ha? Anyway, balik tayo. Wait lang, balikan ko lang yung aking, nanap ko lang yun, no? Muntik na ako magkamali ng formula na tinitignan. Okay. Okay, so example. Muntik na tayo magkamali ng example. Chat ko. Okay, so example. So, ganun ulit ito lang gagawin natin. Ito yung formula. Gagawa ng difference table. So, lagay ko na dito step natin. Steps. So, di naman record yung sulat. So, parang una, gawa ng difference table. Okay, difference table. Yung difference table, ganun pa rin. Yung pag-forward, ganito pag-forward, tapos yung backward. Okay, dalawa yon. Meron tayong hinahanap dati. So, sa forward, y sub 1 minus y sub 0. Pag backward, y sub 0 minus y sub 1. Teka lang, baliktad yata ako. Wait y sub 0 minus y sub 1. Oo nga, baliktad ako, sorry. Ito. Yan, burahin ko na lang to. Pag forward, y sub 0 minus y sub 1. Okay, meaning, y sub 0 minus y sub 1, y sub 1 minus y sub 2, y sub 2 minus y sub 3. Basta ganun ibig sabihin na y sub 0 minus y sub 1,
y sub 1 minus y sub 2. Pag backward, so kunyari y sub 1 minus y sub 0, y sub 2 minus y sub 1. Ganun yung difference na hinahanap natin. So, una step to. Pangalawa, number 2, hanapin natin yung first derivative, dy over dx. Tapos yung second derivative. Okay. So, paano manggagaling yun? So, sa difference table, although mamaya na lang, may kita nyo yung ganito, yung may hanap natin, alam mo yung first difference, second difference, third difference, fourth difference. Tapos kung saan nyo hinahanap natin na value. Okay. So, lagay ko lang muna yung ano natin, example natin. Sample. So, x, then f of x. Ganito na lang sa lansang. So, 0, dito 1.0000. Tapos, 0.1. Lagay ko lang ha. 0.9975. Tapos, 0.2. 0.9900. Hindi ako lagot dito. Tumatabingi ko talaga. 0.3. 0.9776, then 0.4 is 0.8604. Okay. So, yun example. So, ganun pa rin, ganun sabi ko sa inyo dati. Ito yung mga x sub 0, ito yung mga y sub 0. So, parang y sub 0, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4. Tapos, ito yung x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4. Ganun pa rin yung salansang natin. Okay? So, now, para ma-start natin yan, una, hanapin natin yung difference table niya. So, yung per sa difference table. So, paano po yung salansang natin ng difference table? Gaya pa rin ng dati, guys. Ito yung x. Lalakihan ko lang ha. Ito yung y o yung f of x. Ito yung f of x doon. Same yun doon. Okay? So, sulat ka lang. Yung ginagawa natin dati, diba, 0, 1. Tapos, naglalagay tayo ng puwang. So, kunyari, 0.1. Laki ng sulat ko sa taas. Sorry. 0.9975. And, sunod, 0.2. Tapos, 0.9900. Then, 0.3. Kasyahin na lang natin. 0.9776. And 0.4. I have 0.8604. Okay. So, para lang, ano yung hinahanap natin? Lagay ko na lang dito. Dito, ang hinahanap natin, ito, yung hanapin nyo yung value at x is equal to 0. Kumbaga, hanapin mo yung first derivative at x is equal to 0 and second derivative at x is equal to x0. So, another, kung napansin nyo, wala akong binigay na f of x. Given yung values ng f of x, pero wala akong f of x. So, siguro tatanungin nyo ako, Sir, mas madali kasi pag meron akong f of x, kunin ko na yung first derivative and second derivative. Yes, pwede yun. Paano mo gagawin? Gamitin nyo yung interpolation, yung Lagrange. Kung naalala nyo may Lagrange, si Lagrange, ang ginagawa ni Lagrange, hahanapin mo yung equation gamit yung values. Kaya naalala nung pinahanap ko sa inyo dati yung student equation nyo o yung student number equation nyo last time. So, pwede nyo gamitin yung Lagrange para mahanap. Kaso, ang problem, wala na. Wala ka na dito. Hindi mo na masusundan. Okay? So, next. Ganun pa rin, di ba? First difference, backward difference, so hanggang fourth difference. So, ganito ha. Ang kailangan natin is first, second, third, fourth. So, ito, same na lang naman yan eh. Kumbaga, wala tayo ibang hahanapin dyan. So, first difference, dito tayo. So, first difference, second difference, sana magkasya, third difference, and fourth difference. Okay, so paano yung formula? Sabi ko, pag backward is x sub 1 minus x sub 0 minus x sub 1. Y sub 0 minus y sub 1. Ito yun. Y sub 0 minus y sub 1. Okay? So, y sub 0 minus y sub 1. So, pag sinubtract mo tong dalawang to, ang sagot, lagay ko na lang ha, negative 0.0025. Pagkakasyahin ko talaga. Next, sa part na to, this is negative 0.0075. Pa-confirm ha, parang 0.990 minus dito, or baliktad ako, sorry. 0.990 minus ito. Tama. Then, itong sa part na to is 0.990
0.00124. Pa-confirm na lang sa value. Then, negative 0.1172. Okay, yan yung first difference. Next difference, itong dalawang to. Okay, so, ganun pa rin. Itong part na to, sa value na to is negative 0.005. Pa-confirm guys ha. So, parang itong value na to minus dito. Tama ko, no? Baliktad yata ako. Y sub 1 minus Y sub 0. Y sub 1 minus Y sub 0. Teka lang ha. Y sub 1 minus Y sub 0. Y sub 2 minus Y sub 1. Y sub 3 minus Y sub 2. Tama. Okay. Baliktad nga ako. Confirm, ano yun ko na to? Y sub 1. Pero tama yung ginagawa natin ng solution ha. Inaano ko lang yung sa formula. Baka kasi magkamali kayo o baka magkalito-lito tayo dito. So, parang nangyari dito, y sub 1 minus y sub 0. Sinusundan ko na guide. Y sub 1 minus y sub 0. Y sub 2 minus y sub 1. So, baliktad tayo. So, y sub 1 minus y sub 0. Y sub 2 minus y sub 1. So, technically, baliktad dito. Y sub 1, y sub 0 minus y sub 1. Y sub 1 minus y sub 2. Okay, para confirm. Okay, next. So, ganun ulit. So, negative 0.0075 minus negative 0.00125. Ang sagot, negative. Then, negative 0.0124 minus negative 100 something. This is, sulat ko na lang ha, yung nakakalculate dito, 0.0049. Then, ito, negative 0.1172 minus negative 0.01124. This is negative 0.1048. Okay, then, dito ulit, sa third difference, negative 0.0049 minus dito. This is obviously positive. Kasi tingnan nyo ha, tama naman, mas mataas na to eh. So, parang 0.0001. Tapos dito, negative 0.1048 minus negative 0 point something. Magiging positive yun guys ha. Then this is negative 0.0999. Pa-confirm na lang. Then lastly, negative 0.000999 minus dito is simply this is negative 0.1. Okay. Now, ano yung pinapahanap? Babaguhin ko rin color ha. Para makita nyo. So, ang sabi, ang pinapahanap ni sir, x is equal to 0. So, dito sa part na to, pinapahanap natin. So, tandaan nyo, sir, x equal to 0, di ba 1? Hindi 1 yun. Ang pinapahanap ko ang second derivative. Hanapin mo first derivative sa second derivative at x is equal to 0. So, kaya papahanap ko sa inyo itong part na to. So, hanapin nyo yung part na to. So, dahil yung x is equal to 0 yung hinahanap natin, ito yung tatargetin natin. Itong part na to. Okay? So, yan yung part na isosolve natin. So, meaning, ito yung first difference, second difference, third difference, fourth difference. Okay? So, hoping clear tayo dun sa formula. So, now, hanapin natin yung first derivative niya at x is equal to 0. So, pero before that, bago natin hanapin yun, hanapin muna natin ano yung h. Kasi diba, kasama sa formula natin yung h. So, sulat ko lang ulit dito yung formula para hindi tayo magkandalito-lito. Derivative with respect sa x at x is equal to 0. Okay? Equals to sa 1 over h. Then, first difference ng y sub 0 minus 1 half second difference ng y sub 0 plus 1/3 third difference ng y sub 0 minus 1/4 ng fourth difference ng y sub 0. Okay. So, pansin nyo, wala tayong h. So, paano yung h? So, yung h natin, guys, is yung x sub 1 minus x sub 0. Kasi ganito ha, yung h natin is always x sub 1 minus x sub 0. Or, pwede rin ganito, x sub 2 minus x sub 1 or x sub 3 minus x sub 2. So, first difference siya. So, ako, ang gagamitin ko yung h na lang. So, yung h, x sub 1 natin, so, ito yon x sub 1, 0.1 minus 0. So, ito ay 0.1 minus 0 is simply 0.1. So, may h ako. Kahit kunin mo yung 0.2 minus 0.1, 0.1 yan. Okay? So, siguro naalala niyo naman, ang requirement natin sa difference is dapat merong differences to or kumbaga merong equal interval yung mga
x natin para magamit si first difference. Okay, so balik tayo. Ito yung formula natin. So, salpak lang natin dito. So, palitan ko ng value. Kung ito. Okay, so, this is equal. Ito ko na lang, no? Equal to sa 1 over 0.1. Again, 1 over 0.1. Square bracket natin. So, ang sabi, una, first difference. Ito yung hinahanap. First difference. Ano ba yung first difference natin? Negative 0.0025. Na yung unang value. Okay? So, sabi, this is negative 0.0025. Okay? Then, minus 1 half. Okay, again, bakit 1 half, sir? Kasi meron tayong formula na 1 half times the second difference. Ano yung second difference? Second difference is negative 0.005. So, this is negative 0.005 plus, I have 1/3, I guess. Then, third difference. So, check. Balik ko lang ko, ha. So, 1/3, that is, third difference, 0.001. So, this is 0.0001. Okay? Then, plus, ito ka na ng duktong, di nakasya. Ay, sorry, minus pala yun. Okay, minus 1/4. Tapos, fourth difference. Ano yung fourth difference natin? Negative 0.1. So, this is negative 0.1. Then, close bracket. Okay? So, ayun. Pag kinompute natin, so, ayun, medyo rerekta ko na, ha. Kayo na, kayo na bahala mag-judge. So, pag nirekta, parang ang mangyari, nasa na. So, ang sabi, yung first derivative ng dx at x is equal to 0 is equal sa, pag kinompute nyo yan, unahin nyo na sa loob ng square bracket, then, bago to, ang lalabas is 0.25033. Okay? So, ayan siya. 0. So, ito yung kanyang first derivative. Okay, so kayo na lang mag-confirm, guys. Hindi ko na haba kasi yan pag kinompute natin. So, next, ano sunod na pinapahanap sa atin? Ang sunod na pinapahanap sa atin is second derivative. Okay, so sa second derivative, since meron naman tayong h, lagi naman andun yung formula. So, second derivative tayo. So, rewrite ko lang yung formula, no? So, second derivative at x is equal to 0. So, paano yun? Ang formula is, mali yata ako ng sinalansang nga dito. Ayun, mali nga ng formula si sir. Ayun, nagkamali. Puti na lang. Ito guys ha, pa-confirm, palagyan to ng 2. Yan. Okay, balik tayo dito. So, confirm, sulat ko lang ulit. So, ang formula natin is 1 over h squared. Tapos, sabi ko nga, mag-i-start sa second difference. So, second difference na y sub 0 minus third difference ng y sub 0 plus 11 over 2 ng 11 over 12 ng fourth difference. Wala yung sub 0 dito. Fourth difference ng y sub 0. Okay. So, ganun ulit. Balik tayo sa formula. Substitute lang natin. This is simply 1 over, alam ko this is 0.1, tapos wag kalimutan yung square. Tapos, kung napansin nyo, ginagawa kong square bracket. From parenthesis, ginagawa kong square bracket. Bakit? Kasi magkakaroon ako ng multiplication dito. Hindi ko kasi pwedeng open parenthesis. Kasi ang pangit kasi tignan, pag kunyari, open parenthesis pa rin, or parenthesis pa rin ginamit kasi may parenthesis dito. So, may instances, pag ikaw nag-calculate, malilito ka. Kaya ginagawa ko yung square bracket ko para may kita mo na, okay, yung outside, ito yung pinakamalaki bago ko i-multiply or something. Okay? So, ayun, first difference. So, re-rate ko na lang dito, no? So, ang ating second difference is negative 0.005 minus third difference is 0.0001. Double check natin ha. Second difference is negative 0.005. Okay, tama naman. Ito yun. Then, minus, again minus. So, tandaan nyo to guys ha. Mamaya kasi negative to. So, pag negative to, maglalagay ako dito ng bracket or para parenthesis. Para negative, minus negative something. So, sa pagkakataon kasi ngayon, positive siya. Kaya hindi ko nilagyan. Okay? Then, plus,
So, ito papakita ko sa inyo bakit ang pangit tignan. So, plus 11 over 12, tapos yung port difference, I guess, negative 0.1. So, assuming nakaganyan. So, assuming lang kunyari ginanyan ni sir. So, yung iba, syempre, pag ano ka naman, pag expert ka naman na talaga sa ganito, wala namang talagang problem. Kumbaga, wala naman talagang problem. Yan, wala naman problem. Kaso, for example, nag-calcu ka, minsan nalito ka, dito yung close. Kala mo, itong 0.1 hanggang dito lang yan. Mag-e-error, nagtataka ka, ba't nag-e-error? Kaya, yun yung purpose ko, kaya ginagawa ko siyang square bracket. Burahin ko lang ha, para di ano. So, yun yung purpose ko, kaya ako siya ginagawang square bracket. Kasi, alam ko, magmumultiply ako at some point sa loob eh. So, square bracket ko na lang para at some point, aware ako ano yung magiging result. Okay? So, again, gawin natin ulit. So, this is, obviously, yung 0.1 square nyo muna. Tandaan na, 1 divided by ito, then multiply sa buong part. So, pag sinimplify, pag kinumpute, ako na lang, ayan ako na lang guys, this is negative 9. Pa-compare na lang 6.7667. Okay, or, di ba, usapan natin, kung ano given, sa given natin, 4 decimal places. So, dahil 4 decimal places, ano dapat to? So, ang sagot natin is, specifically, sabi niya yung second derivative at x is equal to 0 is equal sa negative 9.676 7. Okay. So, ayan yung magiging sagot natin. Although, hindi naman nagmamatter sa akin, kunyari ito yung naging sagot mo. Pagkakalkyo mo, ito yung lumabas. Pero, ito naman lagi na ano ko. Okay? So, ayun si first difference. Tandaan na, simple lang siya, familiar na kayo sa method na to. Familiar na kayo sa method na yan. Minus lang tayo, tapos salpak na lang sa formula. Kaya walang mahirap sa kanya. Okay? So, tuloy tayo. Lipat na tayo sa backward. Sulat ko lang muna yung formula natin. So, paano yung formula? Teka lang, hanapin ko lang sa notes ko. Backward. Tapos na tayo differentiation. Hindi ko na kinukuha lahat kasi gaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko na nakikitang magagamit natin someday. Okay? So, sa backward, sulat ko lang yung ating mga formula. Okay. Ito pag backward. Okay, so yung formula natin pag backward is dy over dx. X is equal to 0. Equal siya sa 1 over h pa rin multiplied by nepla ng y sub n. Okay, so y sub n naman dito. Although same naman yun same lang na perspective yung y sub 0 sa y sub n. Tapos nepla. Okay, second backward difference ng y sub n plus 1/3. Third backward difference ng y sub n plus check ko lang, plus 1/4. Tapos fourth backward difference. Tapos and so on. Sir, bakit magkakaroon so on? Kasi minsan, what if ang dami kong binigay? Kunyari, sobrang haba ng table na binigay ko. Parang umabot ng 10. Expect nyo guys, aabot ng ilang difference yan. Pero, paano yung so on dito? Sa backward sa backward lang to. Sa so on yan, ang mangyayari, ibahin ko lang yung color para lang magkaroon kayo ng iba. Ang mangyayari sa backward yan, ganito yung susunod. Parang plus 1 over 5 pip backward difference. Tapos plus 1 over 6 backward difference. Assume lang. Ganun lang. Pero sa example kasi natin ngayon hanggang port lang eh. Okay, again kay nepla tayo or kay backward difference. Ganun yung perspective. Unlike kay forward, kung papansin nyo, kay forward, ganun ba? Kay forward naman, ano napapansin nyo? Kay forward, nag-alternate. Plus, minus, plus, minus, plus, minus. Ganun yung mangyari. Dito naman, ang susunod dito, assuming lang lagay ko na lang, plus 1 over 5 pip difference ng y sub 0 minus 1 over 6 difference ng y sub 0 and so on. Okay, tandaan nyo na Sa first derivative, ganun yung
scenario. Nagkataon lang kasi na port lagi yung ginahanap natin. Tapos, balik tayo dito. So, sulat natin dito sa next formula natin. Balik ko lang yung red ko. Ito ba yun? Ito yata yun, no? Ay, nasan yung next formula? Okay. Sa second difference natin, yung dy, sorry, second derivative at x is equal to 0 is equal to similar 1 over h squared. Then, so backward pa rin. So, this is second backward difference ng y sub n plus third backward difference ng y sub n plus 11 over 12 backward difference. Port backward difference. And so on. Okay, so ako duduktong ko na lang, hahanapin ko anong duktong nito. Hindi ko na sure ano yung pattern nila, yung pattern nila nakita to eh. Pero sa example natin dito pa lang. Saka sa tignan ko ha. Baka kasi mali ako dun sa bibigay ko sa inyo. Yung assignment nyo sobrang haba pala, hindi pala 4. Hindi naman. 4 din naman. Pero hahanapin ko yung karuktong, tapos susulat ko mamaya before ko pasa sa inyo kung ano yung pattern nito sa second backward difference dito ha. Kasi for sure, kung may pattern dito, yung pagkakasunod-sunod, meron din dito sa backward difference nito. So, kailangan ko na ilagay dito yung pattern nun. So, obviously, parang nag-alternate din siya dito. Dito naman, laging plus. Ayan, lagi naman siyang plus. So, di lang natin alam yung sunod dito kung after na 11 double 12, lagi na lang bang nepla, fifth difference, sixth difference, or something. Ano yung number? Yun lang. Para kung may kinoconsider ko lang, ano yung fraction na susunod sa kanya. Okay? So, ayun, ganun ulit. Gawin natin ibang example para ibang number naman yung makita nyo. Hindi same ang gagamitin natin. So, sa h natin, ganito. Yung h natin is x sub 1 minus x sub 0. Difference naman siya. So, hindi tayo susunod dun sa sinabi ko kanina na dito sa y. Sa backward, yung y sub 0 minus y sub 1 tayo. Siyempre, backward yun. Pero pagdating sa x, or sa h, laging x sub 1 minus x sub 0 kasi difference lang naman to. Okay? So, solve natin siya or something. Gawa muna tayo ng difference table, syempre. Difference table, sulat lang natin. Although, wala pa pala akong binibigay, no? So, number 2, bigay ko lang yung ating given. Meron akong x, then, meron akong y. Okay, so, yung x ko, 1.4, tapos, 4.0552. Next, 1.6, 4.953. Next, 1.8, 60496. Then, 2, 7.3891. And lastly, 2.2. Meron tayong 9.025. Okay. So, ayan. Ano natin? Buuin natin ang ating, ano. So, una, hanapin ko na siguro yung, or mamaya na pala. So, kasya kaya. Teka lang double check ko. Try natin pagkasyahin. So, una, sa lansang natin siya. So, sabi ko nga, dito yung x, dito yung y. So, yung x, 1.4. Hindi yata kasya talaga. Wag na. Hindi kasya. Hindi kasya masyadong malaki yung number, malaki yung digit. Lalagay na lang tayo dyan ng each mamaya. So, yun, ganun tayo. Okay, so ito yung x. Ito yung y. So, dito na lang yung y. Tapos, ito yung first backward difference. Second backward difference. Third backward difference. And fourth backward difference. Okay, so rewrite lang natin mabilis. 1.4. So, 4.0552. Tapos, 1.6. Ay, wag dyan. Baba konti. 1.6. 4.953. Tapos, 1.8. 6.0496. Then, 2. 7.3891. Tapos 2.2, lastly 2.2, 9.025.
Okay. So, anyway, anyhow, lagay lang muna natin dito or h natin is, sabi ko nga, x sub 1 minus x sub 0 or simply this is 1.6 minus 1.4. This is equal sa 0.2. Okay? Then, yung ating, ano pa sunod na hanap? Ang ating hinahanap is yung f prime of siguro 2.2 and f double prime ng 2.2. Okay, so try natin. Okay, so balik tayo dito. So sabi, sa first difference, so paano yung difference na to? Baliktad na to. Kanina, y sub 1 minus y sub 0. Tama, y sub 1, so minus y sub 0. Teka lang ha, double check ko lang yung value. Y sub 1 minus y sub 0. Sa kanina, ang ginawa natin, baka nalilito na naman ako sa formula. Ito, minus dito. Okay. Ngayon, pagdating dito, ayun pa rin. Teka lang ha, double check ko lang. Sa bagay, iba naman ang formula. Anyway, sige. Tuloy muna natin guys. Tingnan ko na. I-finalize ko na lang. So dito, sa backward difference natin, ang mangyayari, wait yung value, so lumalabas na y sub 1, ganito pa rin nangyari backward. Dito sa aking pinagkukuhanan na libro. Sabi sa backward, ito pa rin yung minus. So, parang 4.953 minus dito. Okay, so parang lumabas 0.8978. So, lumalabas na sa backward, y sub 1 minus y sub 0 pa rin. And y sub 2 minus y sub 1. And so on. Tapos dito, minus natin to, this is almost 1.0966. So, 6.0496 minus ito. Then, itong part na to, this is 1.3 na, sorry, 33395. Purahin ko to para medyo okay, then dito sa part na to, this is 1.6359. Okay, next. Sa second difference, ganun pa rin. Ito minus dito. So, this is 0.01988. Tapos, 0.2429 yung dito sa dalawang to. Then, itong dalawang to, this is 0.2964. Then, sa third difference, dito sa part, 0.0441. This is 0.0535. Then, lastly, 0.0094. Okay na, yung difference nito, ito. Yung difference nito, 0.2964 minus ito pa rin. Then, yung difference nito, dalawa, ito. Tapos, ang hinahanap natin, 2.2. So, since hinahanap natin yung 2.2, ito yung kanyang value. So, ito yung kinukuha natin. Ngayon, siguro, may question kayo. Sir, what if po ang hinahanap ko is yung value ng 1.8? Paano po yung gagawin? Sa value ng 1.8, ganito mangyayari. Nangyari sa value ng 1.8, ito yung kukunin mo. Ayan lang. So, ngayon, ano yung question? Anong follow-up question doon? Follow-up question doon, sir, hanggang saan lang po yung formula? Hanggang difference to lang. Kumbaga, adjust mo lang yung formula natin na to. Parang, mangyayari, hanggang dito ka lang. Uy, sino yung papasok? Kaya lang papasokin mo na natin. Okay. Ayan, para hindi natin nabababayan. Ayan. So, kumbaga, dahil kung 1.8 yung hinahanap, hanggang difference, second backward difference lang tayo. Ito lang yun, hanggang dito lang. Kumbaga, hanggang dito lang. Tapos sa second derivative, hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa formula na to. Okay? Tapos, buburahin ko lang yung dito. Kasi, susundin natin yung nasa notes Sundin natin nasa book. So, ayokong, ayokong magulo tayo dito. At least, hindi tayo magkakaroon ng, dito. Tagal mabura. Kakainis Okay, isa na yung ating formula. Kasi ganoon na lumabas So, wala na tayong magagawa. So, this is y sub 1 minus y sub 0. Y sub 0. Y sub 2 minus y sub 1. Y sub 3 minus y sub 2. Ganun na yung gagawin, both. Para hindi tayo mahirapan. Okay, so balik tayo dito.
Dito tayo. So, syempre, solve na natin yung first difference. So, solve din natin yung 1.8 mamaya para makita nyo, ha? So, 2.2 muna tayo. So, first derivative, second derivative. So, try ko lang, green na lang. Okay. So, una, hanapin natin yung first derivative ng function at x is equal to 2.2. Okay. So, tanda ko, sulat ko na yung formula, ha? Okay. So, ang formula, sulat ko lang ulit para makita natin. Sabi, 1 over h, then, backward difference ng y sub n, plus 1 half second backward difference ng y sub n, plus 1/3 third backward difference ng y sub n, then lastly, plus 1/4 fourth backward difference ng y sub n. So again, paano nalaman ni sir hanggang fourth? Kasi hanggang fourth lang naman yung sagad natin, inabot. So sir, paano mo malalaman kung abot ng delta sub 5? Depende sa dami ng data. Kunyari, 10 ko yan. Iba yan, iba yung dami niyan. Okay, then, kaya substitute na natin yung mga values. So, this is, ang h natin is 0.2. So, this is 1 over 0.2. Then, square bracket. Okay. Square bracket, una, yung first difference. Sabi, ano yung first difference natin? Ang first difference is 1.63. So, itong nasa taas. Second difference, third difference, fourth difference. So, sabi, 1.63. So, meron para tayong copy. So, 1.6359 plus 1 half times 0.2964 plus 1/3 times 0.0535. Okay, then plus, dito ko na nalagay, 1/4 times 0.0094. Close, then square bracket. Okay, so pag kinumpute natin yan, lalabas na si first derivative natin, with respect sa x at x is equal to 2.2 is equal to, so compute nyo sa loob bago multiply sa 1 over 0.2, that is 9.02142, or approximately, dahil 4 decimal places lang naman yung ginagawa ni sir, ito tayo. Okay, so ito yung kanyang first derivative. Okay, next. Sa second derivative niya, yung second derivative, mali to. X is equal to 2.2 is equal sa, ang formula natin, 1 over h squared multiplied by second derivative agad tayo. Second difference ng y sub n plus third difference ng y sub n plus 11 over 12 fourth difference ng y sub n. Okay? Then, salpak lang natin. This is 1 over 0.2 square. Huwag kalimutan yan. Then, times, okay, so, second difference natin is 0.294. So, tanda ko na lang 0.2964 plus 0.0535 plus 11 over 12 times yung huli, 0.0094. Close, then close square bracket. Then, pag kinumpute, this is simply 8.96292. Ganun yung lumabas sa book, ha? So, pero, close natin to. Ay, sorry. Yan. Tapos, balik natin. So, sabi, ito daw yung second derivative with respect sa ng x is equal sa 2.2. Okay? Then, syempre, pinapakompute natin. Kanina, meron tayong nadagdag. So, sabi ko, what if yung 1.8? Okay? So, what if, sir, yung 1.8? Hindi ko lang kung malinaw to, ha? So, what if, ano naman yung first derivative sa x is equal sa 1.8. Okay? So, dito, wala akong calcu. Diba? 1 over 0.2 multiplied by, nangyari, aabot lang tayo dito. So, first difference, second difference. So, 1.0966, yun yung una. Sabi, 1.0966. Sorry, mali ito. Parang sakit sa mata.
Hindi malinaw. Hindi nakakatuwa. 1.0966 plus. Ayun yung nakalagay doon. 1.0966 sa 0.1988. So, ang formula, 1988. Hanggang dito lang, 1 half. 1988. So, plus 1 half times 0.1988. Okay, close ko lang ganyan. Okay. Then, pag kinompute, so wala akong eksaktong calculation nito, calculate ko na lang dito. Wait Hanap po akong calculator. Tapos compute ko na lang dito. Ang sabi, si 1 half times 0.1988. 0.94 plus 1.0966. Okay. Lang ha. Compute ko lang. Okay. So, dito, lumabas is 1.196 sa loob yan. Tapos, sunod, 1 over 2. Sorry. 1 divided by 0.2. That is 5. Okay, this is 5. Then, multiply na lang natin to. 1.196 times 1.196. 598. Okay, so this is 5.9800 kasi 4 decimal tayo sa ganyang part. Okay? So, again ganito yung scenario pag tumama naman tayo dito. Tapos siguro tatanungin niyo ako, sir, hindi ka po ba magbibigay ng in-between? For example, nagpa-solve ka 1.9. Hindi, guys. Kasi, hahanapin mo kasi, hindi naman to Hermites or hindi naman to yung, naalala nyo yung meron tayong, alam mo tayong method natin, yung yung ibang method, yung kunyari in-between. Eh, dito kasi, exclusively, pag si forward sa si backward, may values dito. Hanapin mo sila specific. Okay, dito sa part na yan. Tapos, siguro, next question, no, sir, paano po pag hinahanap ko yung 1.4? Pwede po ba backward? Hindi. Pansin nyo ha, hindi ko pwedeng gamitin yung backward pag 1.4. Bakit? Wala akong pupuntahan papunta doon. So, ano lang pwede pag gusto ko hanapin yung 1.4? Forward. Pansin nyo yung idea, guys. Pwede si forward, pwede si forward, pwede si forward, pwede si forward. Pero, bawal kay forward to. Ang pwede lang sa kanya, backward. Si 2.2, hindi pwede ng forward. Pwede lang sa kanya, backward. Okay, so sana susundan niyo yung pattern. Bakit? Kasi kung kinompute ko to ng pa-backward papunta dun, wala akong nepla. Wala akong first difference. So, wala akong nakakompute sa part na yun. So, ayun yung pinaka-idea niya. So, ngayon guys, ang gagawin natin, so, i-record ko na to, i-upload ko ulit to, tapos may 30 minutes tayo ulit na break, tapos magsasend na ako ng problem set natin. So, ganito yung magiging setup ng seatwork muna. Seatwork muna bago problem set. Mamaya ng hapon yung problem set. So, sasend ko yung i-assign ko na lang sa Google Classroom. Tapos, sasend ko na lang din sa GC para sure. So, ganito yung setup ng problems ng seatwork natin ha. Ulitin ko, this is seatwork number 3. Seatwork number 3. May dalawang table akong ibibigay. First table, second table. First table is forward. Ito, backward. Ibibigay ko kung ano yung hinahanap. Again bibigay ko, kunyari, hanapin nyo yung f prime of, kunyari, 2.4, tapos f double prime ng 2.4. Okay, tapos, ganoon din dito. Sa backward. Sa backward, iba rin yung ibibigay. So, ang mangyayari, sabay pair, mamimili kayo, di ba may partner kayo. So, sa partner nyo, pipili kayo kung sino yung backward, sino yung forward. Dapat magkaiba kayo. Ngayon, kung mako-confirm ko naman yun kasi pero naman akong groupings nyo. So, mako-confirm ko sino yung mga hindi magkakasama. So, magbibigay ako ng equation ngayon, o mamaya sa GC, send ko, para at least mo umpisahan. Tapos, kailan deadline? Ang deadline ng seatwork number 3 natin is ang seatwork number 3 natin is Monday. Ito ha, Monday 11:59. Okay, sa G-class. Sa G-class natin. Now, kung hindi ka pa nakakapasok sa G-class, PM nyo ko. Okay ha, PM si sir. Tapos, hindi ko to ini-encourage. Again, may minus kasi pag
So, ang pwede ko lang tanggapin sa extension, yung mga malilate talaga, pero hindi ko ini-encourage kasi malaki minus neto, is hanggang Tuesday, siguro 9 a.m. Hanggang dyan lang, sagad na yun. Hindi na ako tatanggap. So, paano yun, sir? So, pero nakakabuelo siya. So, siyempre, magiging unfair to sa mga nagpasa on time. Para lang, maano nyo, kung 100 points yung seat work, ang pwede minus ka na agad ng 50 para sure ako. So, kumaga, perfect mo man yan, kalahati lang yung score mo para hindi pair, para pair sa mga nagpasa ng on time. Okay, kasi baka may nagpasa ng on time, mali naman. Tapos ikaw nagpasa ka on time, tumama ka. Imagine mo, yung nagpasa on time zero, pero ikaw tapos another siguro para magpasa din kayo on time sa seat work guys is pag paglagpas sa duration natin, tulad niya Monday 11:59 yung deadline. Pag nagpasa ka ng Tuesday na wala nang plus sa exam. Para at least kasi ang hinahabol naman lagi dito yung plus eh. Okay, so again minus 50 ka na, wala pa yung plus. Wala na to, na-negate ko na yan part na yan. Bakit? Para lang naman dito yan eh. Okay, para dito lang yan sa mga nag-submit. Para at least sobrang fair. Para at least, so para saan to sir? Ba't pa ako nagpasa? Nagpasa ka para may record ka. Kasi yung seat work, 10% ng grade eh. Diba? Eh kung wala ka ng plus, wala ka pa activity, lugmo ka na. So at least, hindi ka man nagkaroon ng plus, may napasa ka for the 10% for the sake. Yun na lang yung ibibigay ko na consideration para dito. Para at least fair enough tayo sa mga to. Sa mga nagsasubmit on time. Okay, so again hoping na ano na yan. So record, ko nga to, tong part na yan. So stop ko nga yung ating recording.